Ano naman po kaya magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw na ito? Alamin po natin yan mula sa Pag-asa Weather Specialist na si John Manalo. Sir, magandang umaga po. Ano pong latest sa ating panahon? Magandang umaga din, Ms. Dayan, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan na nakaka-apekto pa rin sa atin yung hanging habagat, pero focus na lang ito sa extreme northern Luzon, particular na sa Batanes at Babuyan Islands. Sa buong Pilipinas, asahan natin na magiging partly cloudy to cloudy skies ang ating panahon, ibig sabihin clear sky condition, makonti lang ang mga kaulapan at maliit lang yung tsansa ng mga pag-ulan. At kung magkakaroon man ng mga pag-ulan, ito ay dadalhin sa atin ng mga localized thunderstorm. Ito yung mga pag-ulan na panandalian lamang for certain areas. So, locally lang ito, maliliit na areas lang at tumatagal ito ng mga minuto hanggang 1 hour. So, pag tumagal yan ng 1 to 2 hours, matagal na or well-developed na itong mga thunderstorms na ito. At saan natin magiging ganito rin ang ating panahon sa mga susunod na oras at araw. So, pwede tayong maglaba except hanggang sa Thursday dahil may minomonitor tayo ngayon na low pressure area na papalapit sa ating bansa, kaya posible na magkaroon tayo by Thursday ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa ating bansa. At yan ang ating update mula sa DOST Pag-asa. Right, Sir John, itong LPA, tama po, nasa labas pa po ito ng PAR at possible po ba itong mag-develop sa isang bagyo, sir? Yes po, no? At yung papasok siya sa PAR sa mga susunod na oras at sa mga susunod na araw. Pero yung development niya, mababa pa na maging isang ganap na bagyo. So, yes po, papalapit ito sa bansa. Alright, maraming salamat po sa update mula po kay Mr. John Manalo ng Pag-asa. Salamat po, Sir John.